Magam ka niya. I-off ka mo. Abo, off cam. Bakit naiyak tayo? May pinanghuhugutan ka eh. Ah. Magam ka niya. Si Tanang Luwag. Bakit tayo? Ba't siya naiyak? Tagalog po. Pwede Tagalog para maintindihan ko tayo. Ano naman ito decision mo? Ito kayo naiyak. Check up. Baka magpa-check up mo, di ba? Ano lang sa check-up, naiyak kayo. Kayo talaga tayo. I'm the winner. Ang galing ko. Thank you, tita. Ang galing ko. Tay! Hindi niyo sinasabi. Dito nga ho kayo. Wala kayo sa ayos. Dito ho kayo. Hindi niyo alam na pupunta ho dito. Yung kachat niyo. Wala pong sinabi sa inyo? Ah, wala talaga kayong alam. Yung kachat ng papa mo nandito. Hindi. Si Tita Weng lang pupunta po dito. Yes, hindi pa ho ano eh, galit eh. Galit po siya. Ano bang ginawa niyo sa chat? Wala naman ba? Eh, dito po. Pausapin niyo na lang. Saan tayo? Si Kuya August. Busy. Dito, pasok ko muna kayo. Pagka ano, dito kayo. Tawagin ko po siya. Doon muna kayo. Pagka gano'n, may liniligawan kayo, ayusin niyo yung ano niyo. Niligawan. Doon kayo. Tawagan ko. Wala ho kayong kaalam-alam, pupunta ho yung liniligawan. Hindi po doon. Wala naman tayo. Wala naman ako. Para sa taong labas. Ay! Kanina sa Kumain na po ba kayo? Buti. Nandun pa yung baon ko tayo. Ang tanong, handa na ho ba kayo sa kachat niyo? Hindi handa ako tayo. Wala naman akong ano tayo. Kayo. Kachat ko lang naman. Wala naman na. Di ba meron ho kayong isang kachat nagagalit ho sa inyo dahil ayaw niyo magpa-check up? Ako meron. Marami sila tayo. Oh, marami pala. Nako. Tatlo sila. Si Weng. Si... Basta tatlo sila tayo. May sinasabi si Kuya Bert. Tatlo sila tayo. Tatlo. Tatlo tayo. Pero kamo, yung... Wait lang. Ilagay mo na sa kitchen. Lahat po ba ng kachat niyo, alam niyo yung mukha? Hindi tayo. Ah, Hindi ko wala alam. po ba kayo napapansin dito? Wala po kayo namumukhaan. Hindi ko alam tayo. Tika tayo. Tingnan ko. Albert, naiwan ang kuya mo to. Kailangan niya to. Si Kuya Bert to. Taga saan yun tayo? Ha? Saan kaya yun? Hindi niyo namumukhaan yung dalawang bisita po natin doon. Dali mo na yun. Wait lang po. Tawagin ko lang po siya.
Ay, nag-ano pa ho yata eh. Hindi niyo po siya alala? Ready na po kayo? Sige, dali po yun. Para... Pero call lang po kayo ha. Hindi mo, wala lang po. Sabi talaga kami. Hindi nga ako sili niya ako talaga. Ka-chat nyo, hindi nyo alam? Hindi nyo namukhaan? Kulot pa yung buhok ko. Tapos yung tinatatwa ko. Nanay din. Oo. Ako hindi ako ha. Hindi kita ka-chat. Pachat ko Mercano. Hindi ko man na. Biro lang po, joke lang, prank lang. Si Tita, ganit kasi. Hindi ho, gusto ko kayo makausap niya, no, ni Tita Biena. Seryoso ko to, gusto ko talaga kayo niya makausap. Kasi siya po yung na-stress. Na-stress ako sa iyo eh. Albert, kumuha ka ng tali ng kambing. Hilain natin ang itang papa mo. Wala nang paligoy-ligoy. Yung... Palihan natin. Hanggang si... Tayo pakinggan niyo ta. Seryoso Ikaw, po, boss, seryoso si Tita. Hindi siya... Ako nagbabasa ka siguro ng ano, ng comment doon sa vlog ni Tekram. Nabasa mo siguro yung very harsh doon na comment ko. Ang ganyan katigas yung ulo ng matandang Albert na yan, sabi ko, bakit di nyo na lang dalhin sa huling hantungan yan? Kaysa iwanan niya yung mga anak niya dyan na walang kalaban-laban. Kasi, alam mo ito, seryoso tayo eh. Ang isang taong gustong tulungan ng isang tao na may nararamdaman, ano ka eh, in denial ka eh. Alam mo yun? Ay, no, panganay ako sa'yo, 60 ka lang. Sabi mo, ako 64 na ako. Ganito yan eh. Nasa stage ka ng in denial sa nararamdaman mo. Bakit ka mo? Kung nahirapan ka, may naramdaman ka, magsasabi ka kay Tekram. Pero, pag sinabi ni Tekram na ganito ang gagawin sa'yo, ikaw ay kaya ko to, tay. So, nasa denial ka eh. Nasa denial stage ka. Deep inside your heart, ayaw mong pabigat ka. Sa totoo lang, yung nararamdaman mo, yung sinasabi mo yung una noon, tapos sabi mo, ako lang ito ng papawis ka. No. Tapos lately, na-vlog ni Tekram, yung sinasabi mo, mas mankit dito mo. Ito po. Oh, yan. Di ba? Hanggang dito. Tapos hanggang dito mo. Dito po. That is a sign ng early sign yan ng heart attack. Early sign ng heart attack. Okay, nag-o-okay ka. Ano, ipahinga ko, okay na ako. Pero, kailangan ma-angiogram yung heart mo. Alam mo ba yun? Kasi yan yung early symptoms niyan eh. Either bigla kang bumagsak. Kasi heart mo, yung ano. Yung dito na sinasabi mo, nararamdaman mo dito, alam mo ba yung aneurysm? Aneurysm, pinuputokan ng ugat. Tapos minsan sabi mo, masakit yung tiyan mo, di ba? Oo. Symptoms yung parehas na yan, alam mo, ang aneurysm hindi lang sa ulo, hindi lang sa ugat sa ulo pumuputok. Ang hipag ko sa Ilocos from abroad, dumating 2 days pa lang siya, sumakit ang tiyan niya, tinakbo sa ospital patay. Pero ang findings, aneurysm din. Kasi yung heart natin, diretso yan eh. Hanggang ang ano ng artery natin dito, di ba? Pag yung sasabihin bypass operation, di ba dito nila kukunin yung ano? Pataas na ganyan, doon nila ipakadaan yung balon. So yun sinasabi mo, kasi pasimple ka eh, pinapanood kita doon sa vlog ni, pasimple kang gumaganon eh. Nararamdaman mo yung pains. Tapos, ito yun, panay ka, ayaw mo, kahit anong gawin mo sa akin, Tal. Anong gawin mo? Inisip mo ba na 3 yung anak mo? Inisip mo 3 yung anak mo? Kampante ka, iwanan mo sa kanya. Ilan ba? Okay, assuming, huwag ka masasakyan sasabihin ko.
humanitarian vlogger, charity vlogger, si Tegram, bakit magre-rely ka sa kanya para sa future ng mga anak mo? Hindi mo ipaglalaban yung party mo na bilang ama? Maglalaban din po. O, ipaglalaban mo. Bakit ayaw mo magpagamot? Early as possible, gawin mo yon. Kasi, sabi nga mas magandang maagapan kaysa yung huli na ang lahat. Alam mo Yun yon? po ang sinabi ni tatay na mas malaki ang gastos kapag Tama. mas malala na. At saka hindi eh. Alam mo kung ano gano'ng ka-harsh yung kinomen ko doon? Buti sana kung sa huling hantungan lang kaagad ang punta niya eh. Minsan ang gastusan para mai-concentrate yung mga anak niyang tatlo eh. Ganon talaga yung nilagay ko eh. Although, wala namang magbasa sa akin. But then, it's a wake up call for you. Para sa iyo yun na, sige, mabasa mo. Bakit? Hindi mo naman ako kaano-ano, pakialam mo kung ayaw kong magpagamot. Gaganon ka sa akin. Pero, kung kunin mo sa constructive criticism yung sinabi ko, oo nga no, may mga anak pa ako. O hindi lang tong tatlo, may anak ka pa sa una. O para man lang makita nila ako, na itaguyod ko pa tong tatlo. Kasi yung iiwanan mong tatlo na yan, sabi nga, hindi sa atin ang buhay, di ba? Hindi rin natin alam kung anong kapalaran ng bawat isa. May gana? Yung tatlo ba na yan, kukunin ng mas mga panganay sa kanila in case na may mangyari? Pumasok na yan si Mayda. Hindi ko lang alam. O, bakit masasabi mong hindi mo alam? Nakakausap mo ba yung mga anak mo doon na malalaki? Kilala ba nila? Alam ba nitong mga batang ito? Kasi nakita ko rin yung vlog sa'yo ni Tekram nga na sa nangyari sa buhay mo. Naging single parent ka, tinaguyod mo yung tatlo. Hanggang nakita ka ni Tekram. So, asan yung mga anak mo una? Sa Cagayan po. Cagayan. Cagayan Valley po. Oh, Cagayan Valley. Kababayan pa namin, kababayan ni Tita Daisy. Ano po ako kasi po. Oh, Ilocano ka. Kita niya ngayon nga tiket mo nga rami ng biyag mo. Ano yun? Sige ma. Ano na ano. Oh. Kasi Hindi yung ayaw eh. Ang tigas ng ulo mo. Ang problema po, kasi kapag nagpa-check up ako kung sakali mayroon na akong sakit, itong sakit ko, Meron siyempre, talaga. Gastos na yun. Hindi. Alam mo ba ngayon? Ayan, nag-o-open up na. Noon pag nanood, itong si Tikram talaga, dalhin mo yan sa malasakit para magkaroon ng... Gumaganon ako. Kasi alam ko na yung programang yun eh. Sabi ko, ang dami nang dinala sa malasakit. Nagda-dialysis, kung ano-ano, nag-chemo, mga tabletas, mga siraulo na yan, nandiyan na lahat. Libre na. Yung gumaganon ako pag binablog kang gano'n. Alam mo, just in case sa'yo, kahit dito sa barangay, kung napa-check up ka, check up lang yung gagawin sa'yo eh. Manggagaling dito sa barangay, 60 years old ka na, di ba? Kahit executive check-up ka, ni Tekram doon sa hospital dito, libre ka na, kukuha lang sa barangay ng indigency. Libre na. Anong babayaran mo? Laboratory? At saka sa check-up mo, wala ka nang babayaran. Titay. Wala kang babayaran. Huwag mo sasabihin mo, kasi gagastos ka pa tatay. No. Wala ka nang babayaran ngayon. Yung executive check-up ngayon sa community hospital, Tekram, libre na yan. Kasi 60 years old na siya eh. Hindi po sa ano po kasi may mga bayad lahat po doon eh. May precision, yung check-up, yung mga ganun. General check-up po. Saan po? Sa high precision po. Hindi. Pero ang alam ko kahit sa private kasi private yung inla dun sa amin, ano eh. Pag may papers galing sa malasakit, libre din. Sa BGMC nga sa Baguio eh. Ang daming nakapila sa Baguio ng operation ng Kahit to pala yung malasakit, tita, cover yung mga gano'n, yung general check-up. Especially 60 years old na siya. Ang galing mo, akala ko gamot lang yung tita. Hindi. Okay. Covered na sa kanya kasi 60 years old na siya. Kukuha ka lang naman ng senior citizen ID mo sa DSWD, di ba, sa munisipyo. Oo. At Kukuha least, ka nun. kaso Tita Biana, wala pong malasakit dito malapit eh. Pinaka ano po malapit sa ano na po, Cabanatuan.
Oo, ganun talaga. Ha? Sa JBL meron na. Oo, Ayun pala meron JBL. Ano lang tal- Posibleng Kaya huwag mong ipalambahala. Pag mag-Ilocano ako, sigurado yung mga Ilocano na yung anak mong bunso, si Angelo, nakita mo ba? Yung anak mong babae. Hayaan mo na si Albert kasi natritrain na siya ni Tekram eh. Nakikita na niya kung ano ang disiplina para sa Although, mura pa yung isip na ganun sa yung utot na, ang pinyakas dyan. Hindi pa siya ganun mag-desisyon. Okay? Mura pa yung isip. Hindi mo ba ipaglalaban na ang anak mong babae na nag-iisa kung mapatariwara yan? Kung mawala ka sa mundong ito. Kakayaan mo ba Kaya gano'n? ako, kinuha ko yung anak ko dahil sa asawa ko dahil napapabayaan niya po. Kaya kinuha ko siya noon. Kasi Sino ngayon ang ang mag-aano sa mga anak mo kung kinuha mo sa mother nila, tapos kinuha mo sa mother nila yung mga anak mo, tapos ganyan matigas ang ulo mo, ayaw mo magpagamot. Alam mo, bugkalan ka na eh. Gagawin kitang parang kambing, kuha ka ng tali doon, ihila natin ganon. Alam mo yun, hindi mo pinagpapawalang bahala yan. Sabi ko nga nung pinapanood ko ng tigas ng ulo mo na yumakap na lang si Tate Albert sa akin, sabi ni Ramil, sabi ko, sakalin ko kayong dalawa dyan eh. Hindi, matigas na talaga ulo tito eh. Sobra. Kaya po nung... tigas ang ulo mo. Talaga kasi ayaw kong patika. Ay, eto lang sabihin ko ang kuya ko ganyan din, sobrang tigas ang ulo. Kasi iniwan din siya. Ang asawa niya taga doon sa Cagayan, sa inyo. Ngayon, dumating yung point man, tigas talaga ng ulo niya kahit anong gawin namin. Although wala naman na kami nakikitang diferensya sa kanya. Kaso nga lang. Pero one time, nasabi niya na, Deng, sabi niya sa akin, bakit? Libre bang magpa-executive check-up? Kasi every time, nire-remind ko, Manong, senior ka na kasi 70 na. Magpa-check-up ka, general check-up. Wala akong nararamdaman. Kaya, konting pagod lang yan. Alam ko yan, nagtatrabaho ko sa hospital sa Saudi. Pag naramdaman ko yan, ganito lang. So, pinabayaan ko. Pabayaan mo, tamulan pa lang siya mag-isa niya doon. Tignan natin kung makakagapang siya mapunta rito. Ngayon, one day na lang sabi ng kuya ko na, Ding, pwede bang ipa-check up mo? Bakit? Nung nararamdaman mo. Parang, sabi niya, parang masakit yung dito ko. Yung sides, two sides. Sige. Sabi ko, sige. Di pina-overnight ko siya ng executive check-up doon sa amin na diyan sa malasakit ang tayo yung naalala ko, nagbasa po ako ng mga comments ng mga kababayan natin. Yung signs daw po na sinasabi niyo, hanggang dito. Tapos na yung sinabi ni Tita Biana kanina, naalala ko yung mga comments. Sign daw po ng yan. Yung early sign ng heart attack. Heart attack. Kaya kailangan talaga tayo magpa-check na. Huwag mong sabihin, tay, bumaba naman ang blood pressure ko. Iba yung blood pressure, iba yung heart. Alam mo ba yung ibig sabihin? Iba yung blood pressure, iba yung heart. Yan lang yun sa akin. Pero pag nag-meet yan, pag aneurysm ka na, kasi sabi mo, sumasakit pati dito mo eh. So yun yung, sabi ko, tay ka muna. Ito na yun. Lilipat dito, masakit hanggang dito, tapos yan. Sigurado yan. Early stage yan, yung sign. Tay, ano pong desisyon nyo? Kung inabot ka ng 1 month after natin mag-usap nito, ang swerte mo. Nasabi ko sa'yo, kung hindi ka pa pumunta magpaano. Yan lang sinasabi ko. Bukas Hindi, kasi ganito. Nagbakad ka, nagtangkan ulong, laklakayan ka. Diba? Tapos at the end of the day, pag hindi mo na kaya, buti sana kung hindi ka pa unti-unti, paano kung nabedridden ka? Paano yung mga anak mo? Sino mag-aaruga sa'yo? Si Albert. Paano niya tataguyod ang mga kapatid niya at kayo pag hindi siya makapag-aral dahil sa pag-aaruga sa'yo? Pag bedridden ka.
Paano kinabukas ang mga anak mo? Ikaw lang? Dahil matanda ka na? Ganon? Paano yung mga anak mo? Tapos na ang buhay sa'yo kasi matanda ka na. Pero yung mga anak mo, paano naman? Nag-uumpisa pa lang sila. Naiintindihan ko naman po yan. Huwag mong isipin. Huwag mong sabihin sa akin, hindi kita palalampasin ngayon. Bukas kailangan madala ka sa akin. Tama, tita. Ngayon nga lang, kung tutusin, bakit yung pinatawag kita, diretsyon mo na yun sa hospital. Bakit gagamutin ka ba ni Apple? Hindi naman po yung... Hindi ako napunta. Dapat may fasting yung tita. Bukas talaga maaga. Yes. Ang mga 9 o'clock, tignan mo, tatawa lang, humahawak na ganyan. Alam ko na yung mga signs na yan. Ay, Albert, sabihin ko sa'yo. Ha? Yung Tekram, di ba ang Tesla ngayon, ang caregiving, upgraded ng upgraded. Ang sa akin kasi, dati infants, toddlers and infants ang ginaano ko, di ba, nung nag-upgrade. Kaya, nung nagkaroon kami ng upgrading, pati yung understanding about Alzheimer's, mga ganon, naiyano na sa amin yan. Kaya yung symptoms niya, di ka abutin ng isang buwan, mula ngayon pag ganyan ka, kailangan punta ka ng hospital bukas. Seryoso yun tayo? Kasi sinasabi talaga sa book, once you have this kind of early signs, yun na yun. Huwag mong ipagbahala. Go to the doctor at once. Oh. Bakit? Kung malala na, itatakbo ka ni Tatay Ram doon sa hospital. Ano naman sa malaking gastos? Yung pinagpa-check up ka niya o yung na-confine ka tapos ilalabas ka na ano? Sabi ko nga, tita, mahal yung ICU, 100,000 per day, 50,000. Yung buti kung gano'n lang. Para kang nakasakay ng taxi, pumapatak ng metro. Oh. Kaya minabuti ko si Tita Bien ang kumausap kasi talagang ito, diretso magsalita si Tita. Hindi naman sa pag-aano, ay may nagmamagaling doon, pumunta kay Tekram, nag-aano kay Tatay Albert. Sila, hanggang ganun lang sila, na nagko-comments dyan. Yung blinag sa'yo na a day ago, na yung yumakap si Tata Albert sa akin, yung sabi dun sa ni Tekram, dun pa lang mayroon na ako, makapunta lang ako na mumuro to. I-strike-in ko to doon. Yun ang sinabi ko na. Marami naman po na gano'n na talagang magpa-check up ako dahil mga kaibigan din ko na nanonood kay tatay. Sabi nila, magpa-check up ka na. Bakit? Dati ka bang sundalo? Nag-retire ka? Hindi po. Terminate? Nag-awol ka? Sinayang mo yun. O, di ba? Ang laki. Ang laki ng pakinabang mo sa ano. Siyempre, ano po. Kasi babairo ka nun. Sorry. Delete mo. Delete. Hindi po yun. Naka-disgrasya po yung official. Oo. Pero yung ibig kong sabihin, huwag mo nang sabihin, tingnan mo, yung mga hawak-hawak na ganyan, alam ko yan eh. Alam mo ba kung bakit? Sumakit dito. Oo, yan talaga, yung trigger niyan talaga. Taya. Huwag kang mag-ano, di ba? Galing dito mo, tapos pag ganun. Di ba ang heart natin nasa center? Di ba right side yung ano ng artery, yung sa pamukla? Ito yun. Sumasakit sa kanya ito. Taya, pagka sumumpong kayo, huwag nyo asahan ICU dito ha. Oo. Doon kita dadalhin sa JBL. Kung dito... Wala eh. Kasi limited naman ang kaalaman ng... Kahit may nurse pa dito, sabihin mo pa, limited ang kaalaman niya sa pag-first aid ng ganyan. Bakit ako? Kahit mangisay ka sa harapan ko na, pupulutin ba kita basta-basta pag hindi proper? Yung way ng pagpulot ko sa'yo, doon ka ma-stroke. Tama po. Ganun lang yun. Tsaka hindi po siya basta-basta pwedeng galawin talaga. Nung ako po nun, kung binuwat po ako, baka mapatay na po ako nun eh. Yung taas nung ano ko. Oo.
Kaya pala may mga namamatay yung biglang itatakbo, makakalog, ganun no. Yun. Kahit sa disgrasya, simple lang yung disgrasya niya, pero yung mobility, yung sinabing mobility and transport of the patient, hindi nakuha yung tamang proseso. Tama po. Kaya ganun ang nangyayari. Decision, Tita Biana. Tanungin niyo po ulit. Ano? Kakasaka o hindi? Anong hindi mo maano? Bakasyon naman. Andyan naman si Albert para sa mga kambing na yan. O kung gusto mo yung mga kambing mo na yan, hilain mo lahat doon sa amin kasi may kambing house yung pinsan ko. Hindi, nakakulong tita. Oh, Nakakulong na po eh. dyan. Ang lawak na po ng ano nila. Kasi, i-off ka mo. Off-cam po muna to. Okay. O, so yun, mag-fasting ka. 9 o'clock, huwag ka munang kumain. Hindi kinabukasan, 7 o'clock. Alam mo, pag wala lang ang responsibility ng mga apo ko, tutulog ako dito, bantayan kita dun eh. Patignan natin kung paano ka tatakbo pag pinatalian kita kay Albert eh. Ano tayo? Okay na ha? Ano po kami ka-Telegram, nag-off-cam kami. Pero hindi ko naintindihan na pag-usapan nila Tita Biana. Pero sa tingin ko, nakumbinsi po niya. Okay na tayo ha? Huwag kang bumuntong hininga. Kasi yung buntong hininga na ako, sige, ano mo yan. Tignan mo. Ano siya eh. Meron siya eh. Hinihinda po siya, no? Meron. Masakit talaga eh. Yan na yung sign. At maagapan natin tayo. Oo. Hindi mo sasabihin spleen muscle yan. Di. Ano yan eh. Kaano nga eh. This is from the heart, diba? Ito yung paano dito. Pababa dyan sa ano din ng artery. So, ito. Meron ito. Diba? Wala na. Wala. Kasi ang heart nandito eh. Pag ganyan eh. Ano ka ba? Pakinggan nyo na si Tita Biana. Mas malawak po yung ano niya, kaalaman niya, experience po niya. Tsaka tay, ito na lang, isipin nyo na lang to. Mas mahirap talaga yung emergency, kailangan natin ICU. Konsensya ko pa kung di ko kayo dalhin dito sa pinakamalapit. Tignan mo to. ICU, sabihin mo, itakbo mo. Tekram. Assuming, dami yung sasakyan para itakbo Marami nang nangyaring dead on arrival na magang cases eh. Kasi, buti sana kung simintado na diretsong ganun. Lalo na pag gabi. Control mo pa yung pag-drive din yan. Nung ano nga lang, Huwebes ng gabi, yung isang barangay kagawad namin, overwork. Bata pa, 34 years old. Buti na feel niya kaagad mag-heat stroke siya ng mga bandang 4 o'clock. Tapos, nag-ano siya sa GC namin na hindi ko na kaya, sabi niya. So, nakita kaagad ng kapitan namin kasi doktora yung kapitan namin. Pinatakbo kaagad. Alam niyo tayo kung bakit siya ganun ka-concern? Ilang taon na po kayo, tita? 64. 64 na siya. Makikita niyo lang bata itsura pero kaya ganyan no siya ka-concern. Kumbaga, sa edad po ni tita, gusto niya tayo. Alam mo, lilit pa ng mga anak mo eh. Mas maigi pa na ang batang maulila, yung bagong panganak o kaya wala pang malay. Kaysa yung mga ganyang edad. Taga mo sa bato. Magkakawatak-watak yan. Pero, magkakawatak-watak yan. Kahit na sabihin mo may kapatid sila sa una mo. Kasi hindi nila nakasanayan bawat isa. Ang hirap nun. Ano magagawa mo? Kung wala ka ng kakayahan. Bagay, wala. Siyempre, mga anak lang, kapag mayroon yung ama, okay pa. Pero kapag wala na yung ama. Tama.
Bakit ka nagmamatigas? Hindi naman yun. Oo. Hindi naman ako nagmamatigas. Nagmamatigas ka kasi ayaw mo ng beses na. Ayaw ko lang na may ano po. Ngayon, Problema ng... umiyak ka hanggang gusto mo. Dahil sabihin ko kay Albert, tatalian ka ng tali ng kambing. Pero, Sa akin lang po kung yung ganyan po. Kahit kung talagang ayaw ko po, talagang hindi yung... Hindi mo sasabihin yung ayaw mo. Hindi po, kung kunyari yung sinasabi niyo po, yung mangyayari po. Siguraduhin ko po. Pero kung, Ayaw mo pa rin magpa-check up. Ang linaw sa harapan mo, kabsat. Paano yung 3 bata? 3 bata, hindi yung sarili mong isipin mo, 3 bata. Hindi para sa sarili mo, 3 bata. Iiwanan mo kay Tekram 3 bata. Pag hindi mo ginawa yon, alam mo kung ano ka talaga? Selfish ka para sa mga anak mong 3. Selfish ka. Ang gusto mo, lumarga ka na para bahala na sa buhay nila yung 3 bata. Selfish ka pag ganon. Mapagsarili. Tama. Bakit sabi mo, iniisip mo sila? Wrong. Makasarili ka. Selfish ka. Dahil hindi mo, iniisip mo, kaya ko ito. Pero yung para sa future ng 3 anak mo, hindi mo iniisip. Sarili mo lang iniisip mo dyan. O kung hindi ka pa nasaktan sa sinabi ko at hindi ka pa kumayan, huwag ka nang magpapablog kay Tekram ha, naman may nararamdaman ka. Ganun lang. may stress po si Tita Biena. Yung mga napapanood ko kay Tekram ng mga ganyan, kagaya mo, hindi ako nai-stress. Gagalit ako dun pag nagko-comment ako. Pero hindi ako i-stress. Mabasa sana kay Tekram to para may pamukha niya din sa taong yan. Gumaganyan lang ako. Tayo na na. Ang dami ko nang nakita eh. Ang dami ko nang nakikita na ganyan. Security guard pa nga doon sa amin eh. Yeah. Bata-bata pa eh. Nag-duty pa? Kinabukasan, sabi patay na. Bakit? Eh, hindi daw niya sinasabi na may nararamdaman na siya na yung paninikip, minsan gano'n. Lalo, pagdala sa hospital, aneurysm, hindi sa brain dito. Internal. Internal hemorrhage, pumutok na yan. Lumubo yung tiyan. Kasi kung malaman natin tayo, maagapan sa mga gamot, anong pwedeng gawin. Oo. Tama si Tita Tay. Sana naman. Pero huwag kang matigas ang ulo. Ito yun. Aminado naman po ako na tama po. Ito yun, no? Lahat ng ano. Si Albert. Mm. Si Angela. Angelo. Si Angelo. Tatlo yan. Versus ikaw lang. Tapos isa pa yung nabuntis niya, Tita. Joke lang. Dadagdagan yun. Hindi mo. Nabuntis mo si Nay Apple. Pinapatawa ko lang. Hindi mo. Kung gaano kahat yung mga kambing mo, mas hot ka pa sa kambing mo. Kung paano kadaming pumisa yung mga itik mo sa manok mo, mas matindi ka pa. Grabe ka ang tulis mo kay Albert. Si Tita Biena yun. Sino daw? Wala. Si tatay lang nakipag-usap lagi. Wala na bang iba? Hindi, pero ang laki po ng tulong ni Tatay Albert kay Nanay Apple. Hindi. Sa akin naman, before, it was hate. But hate ang naano sa nakuno ko kay Apple kasi ano eh. Pero kung nasa stage ka of his mentality, ang gulo ng buhay mo eh. No. Buti nga siya, naging dugyot lang siya, naging ganyan lang siya, or whatever.
Some others Hindi cannot carry it all that way. Especially, iniwan siya ng ilang anak. Hindi nawalan ng pag-asa din. Hindi siya mawawalan ng pag-asa. Alam mo, kay Albert, si Apple survivor yan. Kaso nga lang, hindi niya alam kung alin ang tutumpukin niyang tama. Kasi, tignan mo yung kwento niya since childhood. Diba? Nasubukan niyang lahat-lahat. Bakit? Naging ganyan ba siya? O maging mahina siya? Hindi. Survivor siya. Nalaman niyo po yung 10 pa lang siya na ano na siya. Di ba? Yung 7 lang po pala, namulas siya na siya. Yung mga ganong bagay, naging ano siya eh. Naghalo-halo na sa kanya yung, ito yun. Marami akong babae. Wala akong kwentang anak. Wala akong pinag-aralan. Anong buhay meron ako? Sinong papansin sa akin? Sino ba ako para pansinin? Anong itsura ko para kilalanin ako ng lipunan? Yung mga tanong na yon, you itself, ikaw na normal na tao, kaya mong sagutin? Sa kanya nandun lahat yun. Pero, hindi niya alam kung paano niya uumpisan para lumabas doon. Kahit nandyan ka, Tekram nag-guide, kahit marami kayong nag-guide sa kanya, mga lalaki kayo eh. Kailangan niya somebody na babae na mag-open siya. Pag na-open niya yun, doon maigag-guide siya. Na yung, wag mong ipapamukha sa kanya yung ginawa niya, wag mong ipapakaano yung ganito niya, wag, ang pag-usapan natin, yung nakaraan mo, kung paano natin kalimutan. Si Tita Ethel daw po, babantayin niya ho doon na gagawin niya daw po muna yung apart niya para mapabuti sila doon. Parang, pero gusto ni Tita Ethel, hatid sundo na lang namin. Parang, dalhin namin ng alas 6 ng umaga, tapos alas 5 ng hapon, susunduin nun namin, gano'n. Kasi alam mo yun, hindi lalaki ang makakapag-guide sa kanya particularly. Ang babae talaga na yung understanding, yung strong din siya. Ayun, yung makaka-relate sa kanya ba? Yung pinagdaanan niyang life since maliit siya, yung mag-guide sa kanya, something na may karanasan na ganun na kahit konti, para maintindihan niya yung process of healing para kay nanay ako. Hindi ko naman siya parang, bakit kasi ako napasok sa Singles for Christ na nag-outreach na, Diyos ko, yung mga ganyang bagay na, sabi ko, bakit malalalim na to sa verses ng Bible, bakit nai-explain ko? So sabi ni Father Edwin sa akin, because you are gifted. Kasi pinagdaanan mo yung naging survivor ka, tapos when you started your repentance, you accepted. Sabing ganon. So, yung pag-unawa mo, kahit na criminal yung kausap mo. Tama dito. Kaya lang sabi ko, minsan ako pag hindi mo ako pinapakinggan Naintindihan ko po, Tita. May ganun ako yung, Hindi, tsaka naintindihan ko, Tita. Kasi, pero hindi talaga, hindi ko maano na 64 na kayo. Kala ko na, 59 ako. naintindihan ko na ho ngayon kasi di ba pagka Katekram, medyo may edad na talagang medyo mapagbigay ng payo, tinuturo na tama yung mali, nagbibigay lagi ng advice. Yun, Tita? Matuwa na kayo magpayo. Matanda na daw kasi. Hindi, kaya po, yun pala. Kaya po na-gets ko na ngayon. Kasi yung edad pala ni Tita Biena, kumbaga lola na siya. Lola. Pero sabihin ko sa'yo ganyan lang yung sa'yo. Nung nasa abroad ako, mag-absorb ako ng counseling sa mga
hindi lang Pilipino, kundi foreign workers. Mm. Foreign na sa detention center. Mga na foreigners na naging drug mule sa doon sa foreign detention center. Bilhin mo yung babae. 15 years old na naging drug mule. Nag-outreach kami sa Taiwan noon, 20 years ago. 15 years na siya sa kulungan, 30 years old, 30 plus na siya. Basta 15 years na nasa kulungan. Can you imagine yan yung deprived of liberty na 15 years old, naging 30 years old sila, nasa kulungan lang siya. Samantalang ikaw, may freedom ka nandito sa labas para maging masaya. Tsaka, hindi ko ba alam kay tatay? Anong desisyon niyo, tay? Ito yung iniintay ko. Desisyon kung naano ni Tita Biana si Tatay Albert. Malakas ang convincing power ni si Tita Biana pagka... Patulogin na nito ni Albert isang bagal lang. Hindi niya ako kaya. Posible Opo. Hindi kanya kaya. It's to the extent the child have the respect. May respect ang bata. Kasi ang isang bata, once na sinaktan niya ang ama niya, wala. Ibang na yan. Wala. Tignan mo yung naiinda mo ngayon. Sabi ko sa'yo kailangan mag-fasting ka, mamayang huwag ka nang kumain ng 9 o'clock, 9:30, tapos 7 o'clock, pwede. Punta na kayo. Sandali lang naman yun, na. Tama, tay. Sandali lang yun. Laboratory, blood chem lang. Tsaka lang, ihi. Extrakan ka lang naman ng 15 cc na blood Yun doon na nila kukunin lahat yung mo No. Tsaka yung x-ray, pa-request na natin. Kasi kailangan na-check din yung x-ray. Heart, anong tawag ko yun? Yun sa heart, tita. Yung i-check pati yung heart. Cardio. Gaston. Basta yung ECG. Basta yung general check-up tayo. Kailangan talaga. Tignan mo, yung sinasabi kong tinakbo nung Huwebes ng gabi na NMRI ka agad. Kasi nahilo nga siya na Awa ng Diyos. Wala silang mag-try sa kanya. Basta tayo, magkano lang naman yung gamot kung ano man. Sabi nga di Tita Biana, pati yung gamot na hingi na sa ewan ko lang dito, dito sa barangay nila, dito sa municipality dito. Doon sa amin kasi, doon sa barangay namin, doktora yung kapitan namin, di ba? Lahat ng senior citizen at mga taong may maintenance, yun ang pina-issue niyang gamot. Every Wednesday, nag-check up siya. So, yung may mga maintenance, yung gagamitin ng for 1 month, binibigay na niya ng buo. Binibigay na niya. Batukan pa kita para matulog? Tayo, okay na. Ayan di ba? Masakit talaga. Masakit talaga. Kasi, Tyram, may inflammation. Yun, tay. Bukas tay. Huwag mo nang may inflammation na yan. Sabihin ko sa'yo, surihan tayo Nakunod. Pag na-vlog ka ni Tatay Ram na may nangyari sa'yo, mag-uusap kami ni Tatay Ram, idadaan ko sa DSWD, kukunin ko sa Angela. Thank you po, Tito. Ay, tay. Diyan po. Si Tatay. Okay na, tay? Fight! Game! Okay na, tay? Wacha! Yeah. Ang galing naman Ang galing ni Tita. Paisulit ako ng kabsat, 1, adding ko, para kadagi anak mo, 1. Para kadagi anak mo data. Hindi, tignan mo, iniindan niya. Tignan niyo. Kailangan ko kayo makasama sa mga anak tignan nito. mo, iniindan niya na, masakit niya. Masakit ngayon pa lang. Tekram, masakit. Thank you, Tita. Hindi. Thank you din ako kay Tita Biana. Kasi talagang pinatawag ko kayo din niya. Thank you po. Thank you po. Yeah.
Ngayon naintindihan ko na po yung kung bakit po kayo masyadong yung mga payo nyo. Kasi yung edad pala ni tita talagang ano na. Kung tuwa ka, baka bukas ba, mag-tisbay naman yan. Mabalik May isa pa dun. May isa pa dun, nagsisermon naman ng kapampangan. Intindihin mo yung sinasabi niya. Ma-expire ka lang daw bukas, tingnan mo lang. Okay. papayag yan.